Anak, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Yan ang karaniwang sinasabi sa atin ng magulang natin. Pero paano kung kahit ginalingan mo sa school, wala pa rin trabaho? Sabi kasi ng survey ng Employers Confederation of the Philippines, 44% ng employers ang nagsasabing may skills mismatch sa mga fresh grads. Ibig sabihin, may diploma ka nga, pero hindi ito tugma sa kailangan ng kumpanya. Kaya naman sa video na to, aalamin natin ang mga college courses na sobrang hirap hanapan ng work dito sa Pilipinas. At kung isa ito sa mga kursong pinag-iisipan mong kunin, watch this video. Nako, yung number 1, sikat na sikat ngayon. Number 8, Interior Design. Isa ang college course na Interior Design na patok ngayon lalo na sa mga Gen Z. Pero alam mo bang maraming graduates dito na nahihirapang maghanap ng trabaho after they graduated? Bakit? Kasi yung mga interior design firms, sobrang konti ng kanilang open hiring. Kaya mostly, ang nangyayari sa mga interior designer na ito, freelance at small scale. Ang nagiging career entry tuloy ng ibang mga interior design graduates ay assistant designer, yung iba naman nagti-TikTok na lang. Number 7, Fine Art. Kung mahilig ka sa art, siguradong pumasok sa isip mo itong kurso na ito. Sa Fine Arts kasi, pag-aaralan mo ang lahat ng uri ng sining, mapapainting man yan, sculpting at iba pa. Pero pagkatapos mong graduate, sobrang konti ng employers nito. Yung iba nagfi-freelance na lang at ibinebenta yung kanilang mga art pieces sa public. Kadalasan, nahihirapan pa itong ibenta. Number 6, Philosophy or Humanities. Sa kurso na to, academic ang training mo. Critical thinking, ethics, at logic. Pero when it comes to job ads, naku, karamihan na mga graduate dito, BPO ang bagsak. Iba-iba ang pinatutunguhan nila after graduate. Pero yung direct line to the job, medyo matagal i-convert ang discipline mo sa trabaho. Number 5, Sociology or Anthropology. Ang ganda sana ng lens ng kurso na ito social issues, culture, at iba pa. Pero yung nagiging trabaho mo mostly after mong graduate sa kursong ito, nasa NGOs, academe, or sa government. At limited slots pa yung mga trabaho dito. Number 4, Agriculture. Farming baka mo, okay. Pero yung facilities, limitado ang industrial agri sa Pinas. Mostly, academic or in LGUs, yung nagiging bagsak ng mga agriculture graduates. How about yung mga private companies? Kunti lang na may farm-based R&D. Number 3, Tourism and Hospitality. The industry of tourism was booming pre-pandemic. Pero nung nagko-COVID na, medyo nag-ibang ihip ng hangin. Kaya yung ibang mga graduate nung pandemic times, ng kursong ito, ang bagsak nila, housekeeping, front desk, food runner, at iba pang mga trabaho na hindi inline sa kanilang pinag-aralan. Number 2, Psychology. Pagdating naman sa pagiging psychologist dito sa Pilipinas, bagamat mas open na ngayon ang ating bansa pagdating sa mental health awareness, nahihirapan pa rin ang mga psychology graduate na humanap ng kanilang trabaho. Lalo na kapag hindi pa sila licensed. Limited ang employers na tatanggap sa fresh graduates. Without psychology license kasi at further study, mahirap makapasok sa NGOs, HR, at mga eskwelahan. Number 1, Mass Communication. Ito na siguro ang itinuturing na isa sa pinaka-popular na college course dito sa Pilipinas. Ayon sa survey, maraming mga mass comm graduates na sa call center ang bagsak. Kaya naman yung mga major subjects mo sa journalism at broadcasting, never na talagang nagagamit yan ng maraming mass comm graduates in real life. Nireveal nga ng Glassdoor na 600 plus ang open jobs now. Pero karamihan dyan, low paying, entry level, or OJT slots pa. Maliban dyan, meron ding skills mismatch. Maraming employers ang sinasabing kulang sa critical thinking at initiative ang mga mass comm graduates. Naku, totoo ba yun? So yun na nga mga kamagkano. Marami sa atin na nag-invest ng oras, pawis, at tuition sa mga kursong magandang pakinggan. Pero hindi pala maganda sa job market. Kasi ang realidad dito sa Pilipinas, hindi porket may degree ka, may trabaho ka na agad. Kaya laging tandaan, yes, diploma is important. Pero ang skills, ang currency ngayon. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.